Hello! Good afternoon! Hello, good afternoon po. April pala. April Sabi ko, 2. April eh, Oo. April. April 1 na yun, Doc. April 2 na. Ha? 1 Ay, pa 1 lang. pala. April Fool's Day kasi. Yes, Oh, yun, yun yun yun. nga, oo. Oh, April Fool's Oo, Day madaming kasi. mga fools. Oo, Madaming fools po ngayon, oo nga, oo. tama. Oo. Yes, Sige, so since April Fool's Day also, it's also the Holy Wednesday. Tama? Yes, Holy Oo. Wednesday po. So, So, dapat magpakabait ho tayo. Saka parati ho bakit? tayo So, mag-forgive. magpapakabait lang tayo pagka Holy Week? Hindi naman po. Dapat Oo. parati ho kayo nagpapakabait. Ayun, tama. Oo, Bakit ba? kasi syempre sabi nga nila, 'di Oh, ba, we have to follow Jesus. tama. Ngayon Okay. si Jesus ngayon iko-crucifix. Oh, Follow po natin si so Jesus. gusto mo rin ma-crucify. Hindi po, yung iba po gusto ko po ma-crucify. Hindi pa, kasi di ba doktor, dapat nga, Oo. sabi nga nila, kahit na Hmm. daw mag-follow ka, Opo. yun ang pinakamahirap. Kasi Hmm. di ba naalala nyo si Saint Peter, dininay niya po si Juan. Tama. Oo, Mm. dininay niya si Jesus 3 times pa. Kaya Mm. kung minsan, para maging sasabihin nyo na napakabait ko na, Mm. marami po kayong i-improve. Ganun po. Kagaya ho Katulad ni po na, Nilda, kagaya ni Nilda, dinideny niya. yes, Hindi lang 3 times, yes, 100 times. na mataba ako. Oh, yun. Tibo mo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, talagang dapat to talagang kailangan Ah, meron kang ah, self-awareness. oo. And self-control. Yes, self-control sa kanin. Exactly. Ayun po. Ayan, doktor, ang dami Ano? natin pag-uusapan kasi kahit na April Fool's Day ngayon, kasi Oo. i-welcome naman natin po ang Oo. April, kahit po Tama. ngayon po ay Holy Week, so Tama. kailangan magdasal ho tayo parate. And Mm. then at the same time po, doktor, Mm. kwento niyo naman po yung mga markers na sinasabi. Markers? Anong Oo. markers pinagsasabi natin? Yung sinasabi nila kapag may cancer ka, may Ah, marker yon. ayun, Na, tumor markers. tumor pala kasi ayoko Oo, or sabihin. cancer Oo. Kasi markers. marami na ho ako dito mga Oo, kwan. marami na siyang tumor. Yes, Oo, tumors. fats. Fat tumors, oo. Nagkaroon po ako yun noon dati. Ano? Dito sa may hita. Pag Ano? ho nakapants ako na tight, dati ho nakakapag-tight pants ako. Kitang-kita ko may bukol na ganun. Ano raw yun? Inalagaan ko siya eh. Natatakot kasi ako malaman. Yung pala, Oo. wala lang, Ano? fat siya. Fats. Lipoma. Lipoma Lipoma ang tawag doon. yes po. So, kamusta na yung inaalagaan mong lipoma? Mataba na ba ngayon? Wala siya. Malaki na? Wala na siya. No. Pinatanggal ko na. Pinatanggal mo rin. Pwede Okay. na ako mag-tight Ah. pants, kaya lang walang size na po pwede. Oo. Parang baggy pa rin po yun. O yun, doktor, yung mga tumor markers, doktor. Oo. Kasi syempre, Oo. sabi ba natin, sino ho ba po pwede magkaroon ng chance para malaman kagad kung meron kang tumor or cancerous ba yun? Paano ho yun? Pero kung ako po, wala naman po akong cancer ngayon. Knock-knock ha. Ayoko po nun. Fatty na ho. Obese na ho ako. Okay na po yun. Yung mga ganun po, pwede ko ba humalaman yun, Doc? Pwede ka naman magpa-test. Tinetest kasi yun. So, Okay. sa mga nagpapa-check up, Mm-mm. mga annual physical check-up, Mm-mm. nagpapa-check tayo ng mga blood test, diba? Mm-mm. Cholesterol, triglycerides, Mm-mm. diba? Liver function, kidney function. Mm-mm. So, pwede natin isama din yung tinatawag nating tumor markers or cancer markers. Actually, marami yung mga tumor markers eh. So, meron tayong CA153 para sa breast. CA125 para sa ovaries. Oo, diba? Tapos, Iba-iba pala yun, no, may doktor? CA199 para sa pancreas. May CA para sa colon. Tapos may AFP para naman sa liver. So marami siyang, tapos may PSA pa for men yung prostate cancer. Ay, nako, yun po. Oo. So yun yung mga tumor markers na normally I mean, yung sa mga executive checkup, they would include those tumor markers just to see kung meron kang kung mataas or hindi. Now, kung mataas siya, may chance ba na may cancer ka? Meron din. Pero may chance na hindi cancer? Pwede rin. Si minsan nagkakaroon ng tinatawag nating false elevation ng tumor markers. Bakit po doon kakaroon ng force elevation? Usually, false elevation, it could be false or it could be something is happening na hindi pa na, let's say, tumor marker mo, let's say CA or AFP or PSA,
medyo nasa borderline mataas. Let's say sa PSA mo nasa 5. Ang normal is 1 to 4. Nako. Oo. Pero pag pinascan nila, wala naman. Negative. Malinis lahat. Wala naman nakikita. So, pwedeng hindi talaga actually nakikita pa sa scans kasi sobrang liit. So, meron namang mga CEA na nasa 100 na. O yun, sigurado na malaki na yung tumor, no? So kasi bakit? Saan nagagaling yung tumor markers? These cancer cells produce them. These are parang antigens tawag natin. So the higher the antigens or the tumor marker, the higher the most likely na may cancer ka at malaki yung bukol. Kaya nga yung iba nga, how do they know na their cancer is getting better or worse as they request kasi hindi naman sila pwede magpa-scan every month. Oo nga, Di ba? Napakamahal. Oo, saka i-test mo pa yung creatinine mo, masira lahat. Pa kidney mo kasi dami mong kasi mayroong mga scan. So, pwede ka mag-check ng mga CA or tumor markers just to see kung tumataas bumaba. Para malaman mo kung what you're doing is correct or not, or you need to improve or tama na yung ginagawa mo. So, pag slowly bumababa ang tumor markers, alam mong you're doing the right thing. No? So, that's where the tumor markers have a role in not just detecting but actually managing patients with cancer. So pwede mo yun, doktor, sabay-sabay na papacheck? Yeah, pwede. Isang draw lang yun. Yun lang, nasa ibang laboratory, no, it would be expensive, no? Some of the tumor markers would be over 1,000 pesos, no? So there are markers naman na medyo mas mura, no? But most of the tumor markers are a bit more expensive. It'll be around 1,000 at least, no? So kung test mo lahat yun, 153, 125. Natural, 153, 125, hindi naman sa lalaki yun, pang babae lang, no? And then CA, AFP, o di 5,000 na agad yun, di ba? So I mean, but it's a good way of checking if you have tinatawag nating propensity or likelihood na magkaka-cancer. Or may tumor ka na. Or may cancer kahit ka na. na maliit pa lang, Oo, tama. Tapos pwede ka na mag-serapeptase na tokinase. Yeah, because it's an anti-inflammatory enzyme, so somehow it would also help with dealing with, kasi cancer is also inflammatory. Diba? Very inflamed yung katawan mo. It doesn't mean that because you have cancer sa colon, colon lang affected, no? Most of the time, it's the colon because your body is very inflamed, namamaga. Oo, doktor, ito ba hindi ba inflammation? Meron yan, may inflammation yan. Your visceral fat is actually inflammation yun? It can trigger. I mean, it produces hormones, cytokines that makes your body inflamed. So kaya ka magabong araw. Dok, ayoko magpatingin yan. Kasi baka mali. Hindi mo na kailangan patingin, nakikita na eh. Kitang-kita na eh. Baka sa stomach, meron na akong mga markers na gano'n, no? Kung meron ka problema sa stomach, hindi ka na mataba, payat ka na. Gano'n? Oo. Ayun po. So, a lot of people... Kaya ako kayo, magpataba na lang po kayo. Huwag naman sobrang taba! Pag sobrang taba. Oo naman, sobrang taba. Oo, inaasar mo nga ako, overweight ako eh. Alam niyo pala, ito nakakatawa to. Kaya hindi ba ako nung last naming live, sabi, ayan, ang taba-taba mo nga, ganyan. Lumabas yung results na, alam niyo ako nung nakalagay na unang-unang result, overweight. Kasi tapos based on BMI. Hindi naman kasi accurate 100%. So you still have to check yun nga, are you overweight because you have too much fats, too much water, or talagang may mga taong kasi ang basihan mo sa akin, doktor, yung waistline ko eh. Totoo naman yun yung waistline, hindi mo talaga madadaya yun. Hindi mo madadaya ang waistline. Pero overweight yun. Kaya hindi madi-deny po. Nakalagay mo yun doon. Yung sa akin mo, kailangan pa i-measure eh. Tama. Kung bulag-bulag o may denial. Ganun lang po yun. Yung regarding po doon sa tumor markers, doktor. So, pwede po natin yun. Siguro dapat po, Dok, i-post po natin dyan. For those who wanted to parang, or brave enough. Parang mga ganun, brave enough. Hindi, totoo yan. Kasi maraming tao ayaw magpa-check up. Kasi natatakot baka may makita silang hindi maganda. Alam mo ba, doktor, nung nasa pharma ako noon, kasi dapat kami lahat check up yan. Every year, yes, diba? Alam mo ba, ang ginagawa, pag chest x-ray, inom ako ng madaming milk. Para hindi makita yung
Totoo ba yan? Totoo, Dok, hindi ako nagsisinungaling. Totoo, real life yon. Yung Ano? 1 litro inumin ko, tapos nagtatay ako. Oo, Hindi ko naintindihan. Ano yung nalaman ng extra ito sa pag-iinom mo ng gatas? naniniwala kasi ako doon sa mga nagsasabi para hindi mo makita daw yung yung meron kang TB or what. So, yung kinakabahan ako. Tapos yun ako ang pinakakuno sa akin, parang dilemma every year. Every year? Oo. So every year may isang litrong Oo. gatas? O kasi sa KPI po namin, minus 5% kagad yun. Siyempre, Pag pangit ang ano mo? Hindi, pag hindi ka nagpa-annual check-up. Minus 5 points Oo. agad yun. Okay. Kaya po, Oo. kinakabahan ako. Oo. Lalo na ho yung tumor markers. Oo. Kaya kapag brave enough po tayo, i-request nyo na po. Pwede nyo ho i-request sa akin. Tapos hindi ako sa laboratory yun. Oo, i-request. Hindi naman po sila pwede magpalabo. Tama. Kailangan may request yun. May Tama. request yun po. Tama. Galing kay Doc din po. Galing kay Doc? Bakit naman galing sa akin? Meron naman sila mga doktor. Hindi naman kailangan galing sa akin. Hindi naman nila sasabihin po yun sa inyo. Ganon? Opo, totoo yun. Hindi po ako nagbibiro. Kasi syempre mga doctors busy po sila. Kasi usually, di ba pag nagpapatingin tayo, sasabihin, next! Tama. Ay, Doc, next! Yung iba nga nakakatuwa, nagkukwento yung mga pasyente. Pagkadating daw ng pasyente sa doktor, papakita yung lab. Wala raw tinatanong. Biglang magsusulat yung doktor. Tapos bibigyan daw yung reseta. Tapos, sabihin ng doktor, sabihin daw ng true story to, sabi ng Doc, pwede magtanong? Hindi. Grabe naman yun. True story. Oo. True story. Grabe naman yun. Alam nyo to si doktor, ibibigay mo pala yung reseta, bakit na kagad ang mga tanong niya. Tama. Tapos, tatanungin ko din ng patient, bakit? Kasi ganyan. Paano ba hindi ako tatanong ng bakit? Oo. Tatanong, gustong bumili ng ivermectin, may bendazole. Yes. Una ko tatanungin, bakit? Oo. May sakit ka ba? May cancer ka ba? Wala. Bakit mo kailangan nun? Kaya diba? nga. Hindi naman yung vitamins eh. Kasi daw yung mga nasa kwan ngayon. Nasa... Nakikiuso kasi yung mga tao. Kagaya nung, di ba, nung unang panahon, nung COVID, di ba? So lahat nag-ivermectin. Yung iba, mula COVID hanggang ngayon, araw-araw naka-ivermectin. Madami akong kakilalang ganyan. Utang na loob. Lahat ng mga... Kasi nakita nila yung miracle, Doc. Kaso lang tawag doon abuse. Abuse na. Abuse yun. Once a week. Pwede. Once a week, okay lang. Pero hindi na, everyday. Everyday kasi later on, let's say magka-cancer ka, di alam mong hindi effective ang ivermectin doon. Oo nga. Di ba? So kaya nga, when we give, di ba napansin mo, when we give prescription, di ba? Meron yung tinatawag nating cycling. Monday to Friday lang natin binibigay. Hindi natin binibigay buong week, di ba? Because we want to, kumbaga, para yung cancer hindi masanay. Hindi maging resistant. Actually, may bagong book. Nilabas si Dr. Paul Marik ng Independent Medical Alliance. Meron siyang maliit na book. Yun nga, yung cycling ng ivermectin tsaka mebendazole. To avoid resistance. So that's the reason why tinatawag nating pulsing. We pulse, we give it in short duration, hindi tuloy-tuloy. Oo nga to. So very important 'yun. So to those who are taking ivermectin every day, you are mass killer. Mass killer of parasites. Ay. Oo, baka kung saan lumabas po yun. Hindi, araw-araw na eh. So, ibig sabihin, hindi nabubuhay talaga yung parasite sa katawan nila. Pero yun nga, it's not kailangan din natin ng parasite. Hindi kaya. Ako nga pala. Baka hindi kasi dapat... Ikaw siguro kailangan parasite. Hindi, para kind ho tayo sa mga bad. Sabi nga nila, dapat kahit na masama sila, dapat kind pa rin tayo. Kind tayo. Kunti-unti lang pagpatay. Kaya po meron sabi nila Monday to Friday lang. Tapos makakahinga yung para sa Saturday, Sunday. Tama. Oo. Kaya doktor, yung mga kaaway natin, pagpahingayin natin sila. Ganyan. Ganun ang gagawin po natin. Pagpapahingahin mo? Paano mo pagpapahingahin sila? Pero sabihin natin, ceasefire muna lang ko on Saturday, Sunday, kasi kailangan natin mag-rest. Ganon. Parang si Trump, diba? Yung tama. sa war. Oo. May ceasefire din siya. May ceasefire? Wala si ceasefire. Sinasabi lang niya. Oo.
Wala na Kunyari kasi na. nagjo-join sa kanya. Oh, wala nga, nagagalit nga, 'di ba? Oo, Wala na raw siya kakampi. Sino Oo. naman ang kakampi sa Wars? Talaga naman. Meron na nga silang mga GroundCon eh. Tama. Soldiers, Oo. di ba? Oo, natin pag-usapan yun. Huwag na natin Oo. pag-usapan Huwag yun. na tayo Malulungkot mag-war. lang yung mga tao. Nalulungkot ho kayo. Huwag ho kayo malungkot. Alam mo ba, marami kong sa mga pasyente ko, naaalala nila si Nilda. Talaga? Oo, sabi nila, nakakatuwa po si Nilda. Oh. Pwede po ako mag-sign ng autograph. Sabihin ko, follow Dr. Homer page. Yun! Yes, para ho tayo, makatulong tayo ng mga education sa madami pang tao. Tama. I-share niyo po lahat ng live namin para maging nasaya sila. Oo, tama. Yun, oo. Di ba nga, pinapanood mo nga sa gabi? Ako nga po. Ako nga po, nagre-review ako. Bakit pumitingin sa taas? Tapos tatawa na ako kagad. Sabi ko, nakakatawa pala talaga kami ni Doc Homer. Sabi ko, tawa po ko ng tawa. Talaga nakakatawa po talaga. Oo, kaya nga marami natutuwa pag nagla-live tayo. Kaya nga, we have to, kumbaga, be consistent. Yes, so kahit Holy Wednesday, magla-live tayo. Let's laugh. Let's laugh. Laugh and laugh tayo. Kasi tama. that is, kesa naman hate, laugh na lang. Tama. Oo. Tapos doktor nga pala, yung markers doktor ha, kasi madami ho talagang courageous dito na gusto nila malaman, lalo na po yung mga 40 years old and up. Alam niyo ba doktor, ang dami palang kailangan yung men's health. Diba yung men's health from hair. From dito yung sa hair na nakakalbo na. Oo. Wag mo naman sabihin kung nakakalbo, mapangit pakinggan. Ay, hindi pala nakakalbo. Tumataas ang hair. Sino? Tumataas yung hair niya, nagbabangs. Hindi kaya. Ayun, yung mga ganun, doktor, di ba? Tama. Dapat meron din ho kayong ganun kasi meron ho kaming gamot para dyan. May gamot supplements para po, for the hair. Para humaba ang bangs nyo. Bangs lang talaga? Sa men kasi di ba, tumatas ang hairline. Tapos, hanggang dito na. Di ba nabalita, may nahuli na mga Turkish national, nagpapanggap kasi nag-hair clinic sila, yes, di ba? Yes nga, masama yun. Dito na lang ho kayo pumunta, 0917-5957719. Okay, ako ang bahala sa mga hair nyo. Kung yung mga husband nyo po, yung mga boyfriend nyo po, na medyo mataas na yung mga hairline. Hindi kilay. Hairline, Doc. Growing face. Yes, Pwede ba yun sa kilay, Doc? Pwede rin. Pwede rin pala. Pwede yun. Okay yun, Doctor. Kasi dapat sa lalaki medyo makapal ang kilay. Kahit sabog-sabog siya. Men na men, di ba? Ayun. Tapos yun, Doctor, sa hair, tapos syempre dapat sa skin din, makinis. Kasi usually kapag lalaki, di ba, parang ang dami na nilang mga kondito. Pag tumatanda, hindi mga 40 plus, di ba, mga ganyan. Syempre, hindi ho sila pwede makapag-facial, katulad ng girl. Ano yung mga kailangang ipalit? Marami na kayo nagpe-facial na lalaki na ba? Kaya, di mo lang napapansin kasi hindi ka naman pupunta sa mga ganon. Paano naman ako pupunta doon? Baka pag-agawan ako. Agawan sa'yo? Ano ba lalaki? Utang na loob. Okay, tama na, tawa ka. Ayoko kasi pag-agawan ako doon. I can only parang talk to one person at a time. One at a time lang po. Masama maraming boyfriend. Diba? Ganon? Bakit? Boyfriend naman eh. Hindi gusto All is love in diba? Love and war. Yeah. Pag hindi pa raw kasal, all is game. Ewan ko lang kung mag-game kayo sa akin. Dare ko lang po yan. Pero yun, doktor, kailangan, doktor, ano kasi ito pang damit mo parang nahuhulog parate. Walang nasasalo. Nandito na sa tiyan kagad sumasalo. Dok, yung mga sa skin ng lalaki, dapat meron din, di ba? Meron. Meron naman tayong oral. Ozonize. Ozonize glycerin. Tapos magkon sila, collagen. Collagen with glutathione. Yun. Pwede. Tapos yung mga smoker din po, kailangan nila yun. Kasi yung collagen po namin, talagang formulation ni doktor na para talagang sa mga
mga gusto talagang mag-cleanse ang lungs, na mga smoker. Yun, may NAC din po yun, may vitamin C. NAC, Yun, tama, may glutathione, may collagen. Para tama, ho doon sa mga rayuman ng mga lalaki. Yun. tama, tama. Kahit naman po babae, di ba Oo, po? Di ba, of doktor? course, Yun. no. For men and women naman yun, Yan. no. Oo. So, syempre, hindi naman puro cancer din. Pero yung mga Oo. cancer din naman po, Oo. marami din po kaming Oo, reported kasi drugs. tama, no. So, actually, we are going to expand our repurposed drugs, no. Mm-mm. So, nakalimutan mo na nga yung isang gamot eh. Yes. Sulfasalazine. Ay, oo nga pala. Yung sulfasalazine. Oo. Napopronounce ko na. Wow! So actually, Sulfasalazine. sulfasalazine is an immune drug. They used to give it to those who may mga inflammatory bowel diseases. No, however, we do notice that, I mean, there are studies showing that sulfasalazine, together with high doses of vitamin C, or with artemisinin or yung artesunate, no, can actually kill the cancer. So Sa it's very, colon, doktor. lahat ng klaseng cancer. Ah. So sulfasal, even it's also effective if you're doing let's say radiotherapy. So very effective din siya. It can enhance the effect of your radiotherapy. But of course, you have to have kumbaga kailangan guided. Di naman basta-basta pwede ibigay Yes sa po. iyo yan eh. Oh, and then we also, yun nga, gaya na sinasabi natin, yung niclosamide. Niclosamide, Yeah, yes, so it's levamisole. it's also a antiparasitic drug. However, niclosamide is that doesn't just kill the cancer, it actually kumbaga manipulate niya yung immune system mo to be better at fighting the cancer. So kasi yung cancer meron siyang, di ba, may bukol. Dok, may dugo na yung May dugo ng kamay ko. Oo, may IV kasi ako eh. So, yung what's this? Yung cancer, di ba? Bukol siya. Surrounding the bukol, ang tawag dun yung tumor microenvironment. Tumor microenvironment. So, kumbaga yung around the tumor, nandun lahat ang activity. Meaning, yung immune cells, they have to penetrate that tumor microenvironment to go into the cancer cells. Pag yung tumor microenvironment, parang eggshell yan. Parang siyang capsule. Kumarupok. Pag sobrang sobrang, how do you say, inhabitable to white blood cells, wala makakapasok. No? So it's also, so niclosamide actually, and other immune drugs, no, like ivermectin, no, they actually have an effect on these tumor microenvironment. And they actually manipulate it in such a way na your immune cells can actually function very, very effectively in killing the cancer. So, yung tinatawag natin tumor Doktor, kasi di ba yung related to sa men's health, doktor. Kasi syempre yung usually ang common sa mga men na may cancer, colon, prostate. Di ba, doktor? Ano ba yung prostate? Yung prostate, ganon. Di ba? Pwede ho ba, doktor, gamitin nila yan as a prevention or... No, not really. Okay. Kasi for prevention, we don't want to use drugs as much as possible, right? For prevention, what you need to do is you have to take your supplements. You have to make your immune system strong. You have to eat the right type of food. That is, I think, a better way of preventing cancer rather than just taking drugs. No? But if you want to, let's say, gusto mo lang na make sure na mababa lagi sugar mo, so you can take berberine. Yeah, right? So you want to make sure that your cholesterol is good without taking statins, then I would suggest you take either fish oil or niacin, B3. So these are things that can lower your cholesterol, no? Without giving actual drugs. Doktor, yung cancer stem cell inhibitor natin, which is complete. We have the turmeric, berberine, piperine, saka yung grapeseed extract and green tea. So they can use that as a parang... Yeah, it's also very good as a way of as a way of preventing cancer, no? It's not just a cancer stem cell inhibitor. It also is very good in kumbaga reactivating sleeping cells. Kasi may mga cells ka sa body na pangit na yung, kumbaga sa makina, kailangan i-tune up. So one way to tune up your cells to make them work more efficient is actually to use
yun nga, yung cancer stem cell Yes, inhibitor. okay. So, yun po, pwede yun po na gamitin nyo as a maintenance po ng dugo ni Doc. Sige. Okay. Ayan. Tapos po, syempre, dapat ho, ang kailangan ho talaga is pa-check ho tayo. Okay? Tama. Regularly, o kung ayaw nyo po malaman yung mga tumor, ano na tawag doon? Markers. Oo. At least po, alam ho po natin yung basic natin na mga routine na kailangan na blood test natin. Tama. And then, at the same time po, kung gusto niyo naman po yan, call me. Hihingi po ako ng abiso kay Doc, syempre. Kasi kailangan mo yun. Wala masyadong ano tayo ngayon. Wala masyadong tayong nagko-comment. Siguro lahat is busy sa kanilang... Yes. Benson, may comment. May comment. Oo. Sir Benson, hi! How are you po? From New Zealand. Wow! Bakit di namin nakikita yan? Anyway, thank you for commenting on our podcast. But, so just, just to remind people na if you, it's very important also to do some annual checkup to include also your cancer markers because that's one way of detecting it early. Kasi ayaw mo naman na, kasi ngayon, sadly, no, ang dami ngayon mga bata pa. Mga 36, 20 plus. 20 plus. Oo nga. Tapos, okay lang kung 20 plus may cancer ka. Metastatic na. Booster na siya. Kung hindi nasa lungs, nasa brain na agad. Di ba nakakainis kasi sobrang bata. So we're seeing a lot of kids now, young people, with more diagnosis of cancer, no? So there seems to be a rapid rise in the number of cancer in the young population, which should not be, right? Because kasi once nagka-cancer ka, natural yung buhay mo parang it'll be, di ba? The way you think about life. Parang sinasabi nga nila, death sentence ka. But it's not a death sentence, right? But, medyo, kasi pag nagka-cancer ka, iba na yung mental state mo eh. Yes, po. So, parang ang nangyayari, wala ka nang magbabago na yung mga, how do you say, yung goals in life, di ba? Kasi sabihin niya, ay, nagka-cancer na ako eh. Bakit pa ako mag-iisip ng 5 years, 10 future years? ko. Di ba? No? So, I'll just, di ba? So, parang, so we have to be, aware of this na, yung mentally, yung emotionally, no, the impact talaga of cancer. Even among the elderly and yung mga matatanda, medyo, let's say in their 80s, in the 90s, pag sinabing may cancer, ay, wag na niyo akong pagamot. Yun nga sinasabi. Diba? Huwag na kayong magsayang ng pera. Let me be. Diba? Parang, so in fact, no, ang weird nga doon, yung mga matatandang patient in their 80s, in their 90s, no, who do not undergo treatment, some of them actually live longer. 100 plus. So yun nga. So that means that, there must be something else that's happening. How come these 80 years old, 90 years old, despite having stage 3, stage 4 cancer, they don't die within 6 months. They actually live longer, no? So there must be something else that they have been doing, or that actually is putting the cancer at bay. And I think one of the reasons for that is they have accepted it. Number one, they're not fighting, trying to fight off the cancer, but they have accepted that may cancer ako, but I'm gonna live my day and I'm gonna find my joy and happiness in everything I do, di ba? Dapat to kasi talaga, mahirap naman kasi doktor yung sinasabi natin, yung acceptance eh. Pero that's the most difficult kasi, pero ang sabi nga is, as soon as you have accepted yung stature mo, yung status mo ngayon, na meron kang cancer, everything will follow eh. Correct. Diba? Correct. So you can still dream of your dreams again. Kasi mawawala na yung nakakaisip mo sa kanya. Yun ang pinaka-importante. I think a lot of cancer patients that, we notice a lot of cancer patients is yung because of yung diagnosis of cancer, 24 hours a day na. Oo nga eh. From the moment they wake up to before their sleep, all they think about is the cancer. Nothing else. Parang everything about their lives is cancer na lang. Wala na ibang pag-usapan, wala silang ginawa kundi mag-Google every day or every hour, every minute, no? And yung sa mind nila, I have cancer, I have cancer. So to the point na
parang they're not even living, a good life, a good quality of life. Kasi nga, they're stuck with the idea na, may cancer oo. siya. But if once you have accepted the diagnosis of cancer, then you can actually move on. So what should I do? What can I do next? Should I just do treatment? Should I not do treatment? Should I prepare for, whatever eventuality will happen? Kasi, in life, no? Everybody dies, right? It's a matter of when, how, where, di ba? But nobody knows when you're going to die. Gaya nga isa kong patient, no, si Ma'am Cora, yan. I'm sure nakikinig siya, no. So she had breast cancer and uterine cancer. So hindi lang isa. Colon and then uterine. Guess what? Stage 4 na siya. She has already become resistant to chemotherapy, radiotherapy. So, nung pumunta sa akin, sabi niya, Doc, ayoko na magpa-chemo, wala namang effect. Sabi ko, sige, we'll just do this. So, until now, so more than 5 years na kami. Oh, kita mo. She's still alive. Oo. And her last scan, last year, no, ayaw magpa-scan ngayon eh. Sabi niya, sige na nga, Doc, next na lang, pagkatapos na lang ng Holy Week. But her scan showed stable. The tumors have not grown, have not shrunk, but they're stable. And she's living a normal life. Quality of life talaga. She's not even taking a whole lot of supplements, but yet, because meron siyang, tinatawag na, may purpose siya. So she's building, she's building churches. Churches, opo. So that's why, yun nga. So hindi siya stuck doon sa idea na I have cancer. So buong buhay mo, stuck ka, parang kinulong ka na. So, di ba? So these are people who actually, even despite the diagnosis of cancer, they're actually thriving. So I think one of the things that, for those who have cancer, or if you have family members with cancer, I think they have to put in mind that, cancer is not the end of it. Even if you have cancer, you can still do whatever you want to do. That is, kumbaga kung ano yung capable ka, no? But you should not be stuck na, I have cancer, then wala na akong dapat gawin because, it might get worse, no? So parang it becomes a hindrance to healing actually, no? Kasi of course, healing is not just a physical thing. It's still an emotional, psychological, thing, right? Okay. So, ayan na, 32 minutes na. Pero doktor, hindi pa ako tapos dyan sa mga cancer patients natin. I think they should always think about yung ano ba yung gustong-gusto mong panggawin. Yun. Tama. And then yun yung sinasabi nilang purpose eh. Kasi if you're stuck with the cancer issue in your body, katulad ko, pang obese, ano mo lang gagawin ko, di ba? Huwag mo nang isipin na obese ka, ganon. Ganon ba? Yes. Tapos, iniisip mo, sexy ka lang. Sexy ako. Ganon. Oo. Kaya ako, doktor, parati ko nilang iniisip is, I always think the other side. The other side, tama. Where I can be productive. Tama, oo. Kaya ang ginagawa ni every week, magmajong. Hindi nga. Hindi na. Oo, kasi mabagal akong tumira. Nagagalit sa'yo. Nagagalit yung tatlong ko. Nilda! Bilisan mo na! Sabi ka, gusto mo ba matulog muna kami? Ganon. Oo, sabi ko, sige, maghilik kayo. Kasi sila ang bibilis. Kapag kamada nga parang ako, 3 lang ako eh. Sila tapos na kagad, dito pa, kagay lahat dito, ganon. Ayun. Kaya yun po ang iisipin nyo, mag-enjoy po kayo sa life. Yes. So, pero sabi nga natin, it's easier for us to tell. To say that. Correct. Pero syempre, at the end of the day, acceptance is really very important po. Yes. Yun. Saka hindi po yan death sentence. Correct. Lahat naman po tayo may sakit. Ako nga obese nga yung sakit ko po eh. Imagine niyo sa tuwing umaga, haharap ako sa salamin, sabi ko, kaya hindi ba nga ako yung salamin ko hanggang dito na lang. Kasi pag nakikita ko yung baba, talaga nadidepress ako.
kailangan ko po talagang madaming pang depression. Imagine, di ba, sabi ko, kung ako nga, hindi ko ma-accept. Ano pa kayong tao tumitingin? Kawawa naman sila. Di ba? Parang, kawawa naman yung nakatingin sa... Natotraumatize ba yung mga tao pag nakikita ka? Parang ayaw na nila kumain. Sabi ko, bakit ganun? Dati ang payat niyan. Ano nangyari sa'yo? Ganun. Oo, parati sila yung may problema. Actually, alam nyo, hayaan nyo sila magproblema sa inyo. Tayo dapat maging masaya lang tayo. Okay. Yes. Oh yeah, 35 na. We are 35 minutes. Do you have any questions po kay Dr. Homer? Wala question kasi busy lahat because it's Holy Week. Busy. Sige po. Siguro. Basta in terms of para doon sa mga markers, tumor markers, call me po, okay? Or text Doc Homer, like our page po. Yeah, correct. Para we will also like you. Of course, like namin po kayo. Okay. Oo. And then, syempre, pag shinare nyo yan, super like namin kayo. Ayun po. Kaya be happy always po. Okay? Today is April Fool's Day. Joke lang. Doktor ha? Okay. Magdadasal tayo. Magdadasal Bukas tayo. sa Friday. Ano dadasal mo nga pala? Yung mga kaaway ko. Sabi ko, Lord, kung kailan niyo po sila kukunin, Teka! sabihin niyo lang po sa akin. Teka, ibang Diyos yung pinagdadasalan mo. Hindi, siyempre sabi nga wag natin sabihin na kunin niyo na. Sabi, Lord, kailan niyo po sila kukunin? Ganun lang po. Wag mo natin sabihin na kunin niyo na po sila. Ganon. Dapat to forgiving tayo. Forgiving pero kunin na sila. Hindi. Kailan? Kailan? Nagtatanong ka lang. Yes, nagtatanong ka lang. Okay. Gets ko na. Saka kailan, para alam mo kung hanggang kailan ka di magtitiis. Ganon. Diba? Love your enemy. Kasi those are the challenges that we parang face every day. Tama. If they're bad, okay. If they're good, okay. Diba? Pero wag ko kayo maniwala. Ayan, doktor, yung mga kuha, basta yung mga tumor markers on yun. Don't forget, don't be afraid about it. Yes. Madami tayong pwedeng gawin para to prevent it to worsen, di ba? The situation na mag-stage 4 o nung stage yan, di ba? Yun. Okay, so thank you. Happy Holy Week po. See you again. And happy Easter. See you again next week. See you again. Bye-bye. Bye-bye.